May bago ako naisip. AI woke up like this. Guys, in love with you, paring Raisa. Paring Kim Domingo. Bading na bading sa you who. Yun lang. Yun lang naisip ko. Bakit ko codename ko pa eh. Kaya yung sinulat ko na yun, no? Hindi kasi yung video ni Kim na yan. Diba yung may parang slam book. Nandun yung mga memories, mga physical na mga... baka nasa ganun ako ni Raisa. Yung... Nakalimutan ko na yung love letter na yun eh. Kaya pala kinuha mo yun. Ako, nagjo-joke lang ako nun eh. Walang kalatoy-latoy na... Naisip ko lang, sinulat ko. Kukunin mo nga naman yun. Wala, yun lang opening nakikita ko sa'yo. Si Kim talaga yung tinadana sa akin eh. Pwede ka naman magkaanak sa akin eh. Sobrang dami niya may points ako, ganun. Reward points. Sa mga atraso ni Kim. Pwede kita buntisin, Raisa. Ganun lang eh. Hindi siya makakabili ng affair, pero I think pwede pambili ng ano yun. Ng aanak ang katawan. Naku, lobat. Yun lang. Pwede ko doblein yung capacity ko pala eh, no? I mean, sa books na to. Kasi pwede ko na gawing 100 books a day eh. Wala to si Sheila, wala na naman to. Umuo lang na umuo, wala naman sa gawa. Kaya lang may post siya na parang na-stroke siya eh. Sabi nga naman nila na-stroke siya, pero parang may gusto siyang buhatin. Tapos hindi niya magawa. Ano kaya yun? Yan ang mga ganyang industry. Pag mga naganyan ka, kailangan mo talaga ng passive income. Kailangan niya to eh. Bahala siya. Sabi ko, tagal niya mag-reply. Sabi ko sa September ka na lang. Sana sabi ko lang yun, wala na naman yun. Alam ko, inoferan ko na rin dati yan eh. Pag wala ka talagang vision, wala talaga. Hindi, ganito kasi yun, Kim. Iba na to ulit. Ayoko talaga yung mga ganyan, yung mamamatay ka, ganun, o isa na mamamatay. Ayoko talaga yung ganun eh. Although, malakas yung message niyan. Yung sa pangalawang na yun. Ayoko talaga yung Kita nga ang context. Yung sa akin kasi, pag may sakit, na mamamatay mas pabigat sa akin yung mamamatay ka kaysa yung pabigat ka mismo dahil aalagaan ka namin. Halimbawa, itong tatay nga ni Andre. Mukhang may na yun eh, may problema sa kidney pala yun. So, kung nabuhay siya nun, dialysis yan. Ida-dialysis na yan. Pabigat, diba? Kasi mahal ang dialysis. Kaya sabi ko nga, mas kapestihan at pabigat sa akin yung mamamatay ka. Kamukha niyan. Ulila na tuloy si Andre. Kamangking ko nga. Kesa yung ganyan na Pero matagal, kesa yung basta whatever it takes, kailangan buhay eh. Ganun attitude ko dyan. Whatever it takes, basta buhay. Ganun. Huwag naman sana yung mangyari sa'yo na
Yung sino ba yung basta parang influencer yata sila o parang minor celebrity. Yung na-stroke yung babae na ano talaga, gulay na talaga. Mata na lang yung maano, gumagalaw sa kanya. Ay, wag naman ganon. Karma siguro yan. Past life. Emily Willis, yung porn star. Ganong klaseng coma yon. Wag naman yung ganon. Ang mangyari nung pag ganon ka na gulay, hindi, nandyan ako, syempre. Tas married ako sa'yo, ah. Obligasyon ko yun. Alagaan talaga katakita na mangyari. Yun, ganun. I love you forever nga. Pero yung titi ko. Ayun. Siyempre, gusto nung ano, kahit bayaran. Basta hanggang dun lang yun. Alagaan talaga kita nun. Hindi ako mawawala. Pero siyempre, teenager tayo eh. Naman na yung mga hormones, raging hormones, mga teenager. Nagbibinata pa. Hindi ko makakaya. Nagbibinata pa lang kasi kaya ngayon ba? Wala, hindi ko kaya. Alam mo na tayo mga nagbibinata. Ganun. Nagbibinatang paatras ba yun? Nagbibinatang matanda. Ano ba yun? Hindi, pero pag sa akin mangyayari yun, alam ba na, yung stroke na nangyari sa tatay ko, kailangan ko mamatay nun. Kasi hindi acceptable sa akin yung terms na yun. May mga kondisyon na hindi acceptable. Mamamatay ako, magpapakamatay ako. Blindness, halimbawa. O kaya yung stroke sa kanya na, hindi naman kasi paralyze siya lang yun eh. Hindi niya na kaya mag-CR mag-isa. Papaliguan pa siya, tsaka alam mo na, ng caregiver. Tapos hindi pa siya makasalita. Hindi pa siya makaintindi ng sulat. Parang hinambol talaga siya. Parang ganun ang nangyari. Pag ganun, papakamatay ako. Kaya buti pang i-mercy kill mo ko nun. Kasi baka hindi ako makasalita eh. Hindi acceptable sa akin yun eh. Yun ang mga hindi acceptable terms. Maraming bagay accept na kakayanin pero yun hindi yun. Hindi acceptable sa akin yun. Blindness, bulag, sa buong nakapikit. Ay, gago. Gago ka ba? Hindi eh. Napapayag nun. I don't want to play the game anymore. Ganun yun. Exit. Maagang ngayon kung hindi mangyari sa atin yan, mga minor lang, ay ang peg talaga, I love you forever. Kanina pinost ko kasi yan eh, kaso ayaw mag-post eh, hindi ko nga alam, yun lang yung YouTube na hindi nag-work. Yung sa Twilight yun eh, basta na-save ko yun, forever, basta may word na forever. Parang, basta sa Twilight yun, i-post ko na. Baka ikaw pa nag-dedicate sa akin ng dati. Ewan ko ba? Pamilya ng song na yun eh. Heart, tan, tan, tararan, tan, tan, tararan, tan, tan, tan. Hindi ko alam lyrics kahit ano. Terere, 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 terere. 1,000 years pala, layo, forever. For 1,000 years. O baka dinedicate ko kay Raisa. Lahat na lang na-dedicate ko na kasi kay Raisa eh. Parang ano si Raisa, dress rehearsal. Pampalambot. Wala eh. Hindi ka para sa akin, Raisa. Napaka-clear naman nun. Dapat nga tanggalin mo ako sa sistema mo.
Diyan ka sa husband mo, boyfriend mo, kung ano man. Ganun lang yun. Pero kung gusto mong pabuntis sa akin, pag nag-divorce kayo, palagay ko kaya ni Kim yun. Pumatol siya. Iba naman kasi, diba nga, yung boyfriend niya may anak na yan. O, di pwede yun. Hindi naman cheating yan. Pambayad atraso ni Kim sa akin yan. Dahil mong babayarang atraso sa akin. Sa mga ganyan. Yan lang naman ang pwede mong bilhin kasi ibang atraso, wala na yun. Deal breaker na yun. Hindi na babayaran yun. Anong oras na ba ngayon? Bibili akong pagkain nga. 4:40 AM. Sakto. Baka gawa na yung spaghetti. Yung mga itlog, bibili ako itlog. Bigla na lumakas yung capacity ko, no? Hindi ko na lang nakikita. Ayoko na mag-aspire sa 1 million naman. Pero doable siya. Mas doable siya ngayon kaysa dati. Tsaka safe. Kung makakita ako ng mga kakwentang tao, tangina passive income na nga yan. Mga puta, gusto nyo magtrabaho kayo na pagiging empleyado. Hindi naman mga call center, mga ganong sweldo. Puta naman. Wala, hindi ko alam ba't mga ganyan tao. Ang tanga-tanga. Wala ka naman prospect. Wala ka naman prospect para mag-business kahit gustuhin mo. Yung empleyado mo, hindi naman malakas, ganyan lang yung mga sweldo niya. Ganun ba yung gusto mo mag-business, bigla ka na mag-business? Oo, magiging networker ka nun. Wala kang pwedeng gawin eh. Itatayo ka ng tindahan o kung ano, tapos malulugi. Kaya ang ganda ng ino-offer ko, mga tanga. Kaya ganyan yung attitude ko. Talagang, gago ka eh. Kung bobo ka, hindi mo maintindihan tong opportunity na to. Talagang legit na opportunity na to. Legit naman talaga. Wala pang cash yun Wala ka pang cash na tamad ka lang. Ay kung bobo ka talaga, doon ka, bobo ka eh. Isa pa yung sister ko na yun eh. Putang ina niyan eh. Try ko ba ulit? Kaso pangatlong beses na to eh. Gawa na ako isang website na maganda. Tapos, kung gusto mo, ito. Tingnan mo yan. Kung gusto mo. Tapos bigyan ka ng test na test na 10. Upload mo yan. Pag hindi umabot sa upload na yan, babawiin ko yan. Ganun kalakas yung madali nang gumawa ng website. Lalo pa ngayon. Sabihin ko sa AI, gawa ka ng website, ito yung mga sasabihin mo. Ganyan ang attitude ko ngayon. Hindi nyo ako ma-appreciate, putang ina kayo. Wala akong pakialam sa mo. Expendable kang gago ka. Actually, ganyan naman talaga attitude ko noon pa eh. Kahit sa puwa, ganyan din eh. Lahat ng tao expendable. Lahat ng target expendable. Tsaka hindi lang ako, ganyan kami talaga sa puwa. Kasi madali mag-produce ng prospect. Dati yun. Pag hindi ka lumalabas, di saan magagaling prospect. Di wala. Kaya nga yan yung bottleneck ko eh. Hindi sa bottleneck, talagang wala. Incapacitated ako. Hindi ko naman kaya mag-approach mag-isa. Totoo yung kwento ko yun sa bading totoo yun. Sa sa Redwoods. Pauwi ako kanina. May yung bading na gano'n, tinitingnan ako na alam mo na. Nangyayari naman yun. So what, diba? Tapos na, dumaan na ako eh. Sa Redwood, sa Katayo, ako lumalakad na. Tigan niya ako. Okay na yun. Tapos na. Ang doon, yung hindi ko alam nakatingin pa pala siya kahit na nakakakbang na ako ng malayo na, 10 feet na, mga ganun. Kaya lang ako lumingin na ganun kasi syempre may pinagsasaan din ako. Legs. Sinundan ko yung tingin. Pag sundan ko ng tingin, nakatingin pa pala sa akin yung bading. Ganon. Ganoon ko lang nalaman yun.
Eh di, pinagjakulan ako nun. Siyempre, alam mo naman. Karma-karma lang yan. Wag go sa comes around. Alam mo naman mga lalaki, ganun yan. Lalaki pa rin yun, walang puso ko babae, walang ganun-ganun. Tsaka yung si Titi Boy mo nga pala, hindi ko talaga alam bakit nag-i-exist yan. Ay yung kunwaring boyfriend, yung you love you so much, yung mga ganun. Pero siguro baka may tina-turn off ka lang ng mga manliligaw. Siguro ganun, no? Medyo weird yung dynamics na yun, eh. Kung bakit nag-exist yan si Titi Boy. Hindi, tama. Roleplay naman talaga. Malalambutan ka dun, eh. Masyado siya malambot. Para siyang boy. He's a boy. Baka literally boy nga yun. Bata, eh. Parang hindi mo siya kaidaran, eh. Baka mas bata pa sa'yo yun, eh. Yung mga kilos na bata. Kilos bata. Ganun. Hindi, ano lang yun. Mukha gwapong matipuno. Ganun. Pero hindi ka ma-attack talaga sa ganun. Hindi dapat. Oh, tama, hindi dapat kasi medyo alpha yung ex mo, eh. Medyo alpha yun, eh. Tama naman. Yeah, ex ni Raisa. Yung alpha talaga yun. Na black belt. Titi Boy is a beta male. Nice guy. Compassion. Puro ganun lang. Kailangan bumalanse yun. Hindi ka dapat talaga, on paper, hindi ka talaga dapat magkagusto dun. Magagawa po ka dun, fine. Pero, hindi talaga, eh. Sino ba yung mga nice guy na ano? Ano ba yan? Si Christian Gaza. Kupal lang yan. Pero hindi ka pare alpha. Kupal lang. Tinan mo yung... Nakita ko yung babae, yung ex niya na yun, eh. Niloko siya, diba? Pinirahan yata siya. Perahan ka talaga niya. Ang ganda ng babae, eh. Maghanap ka ng pangit. Okay, mga... Hindi ka man nirespeto niya, eh. Sa scammer ka pa. Importante yung respect na yan. Yan ang ano, hindi ko makuha, respeto mo rin, eh. Basta, ito yung path ko. Edi, do my best. Ang gagawin ko, hindi ko makontrolado yung pera. Pero kung matutuloy yung 1,000 years. Teka, tapos na ba ako doon sa 1,000 years na yun? Yun nga, ayun. Yun ang vision ko. Vision talaga yun. Matagal na panahon tayo. Wala yung mga namamatay-matay. Ayoko yung mga namamatay. Maganda siyang storya. Sa bagay, The Notebook, peg namin ni... Ayaw nga ni Amira. Ako, sabi ko, yan tayo. Ganun. Kasi nga out of my league. Yung, may kanta kasi doon out of my league. Tsaka, hindi, payag yata siya doon sa, baka nga siya pa nagsabi sa akin yan, eh. Baka siya pa nagsabi movie namin yun, eh. Hindi ko na matandaan, eh. Basta may song doon. Yun ang... hindi ako yata. Hindi ko na matandaan talaga. Kasi poor boy yun, eh. Tapos yung... Di ba, mayaman yung babae doon. Pero may song pa nga rin kasi, si Stephen Speaks, Out of My League. Kanta ko sa kanya yun. Parang sinasabi niya, I don't want you putting me on a pedestal. Ewan ko nga kung baka isip ko na lang yun. Basta may ganong conversation. Ayaw niya. Nilalagay ko siya sa ganong pedestal. Hindi, tama. Baka siya nga nagsabi nun. Hindi, diba yun? Maganda naman yung story nun, eh. Naging ulyanin na yata siya, tapos yung guy, yung man, nandun pa rin. Yan, masosolve na yan.
maabutan natin. May mga developments na dyan, sa dementia. Marami na. Mabilis naman talaga ngayon dahil nga may AI. Kaya lang ang problema pala dyan, yung testing. Marami hypothesis, isa-isahin mo yun, ubusin mo yun. Kaya human trials. Kung ako lang talaga presidente, mga kriminal, gamitin mo pan-testing lahat yan. Mga kriminal naman yan Subhuman. Yan ang subhuman. Pag sinasabi ko subhuman yung mga sluts, tao pa rin sila. Hindi naman sila kriminal, hindi naman sila masamang tao. Hindi ko alam saan ko nakuha yung term na yun, subhuman. Diba? Ganun sila. Hindi ka kagalang-galang kasi puta, baboy na baboy ka na. Ang dami ng titi, naglabas-pasok sa'yo. Baboy ka. Pero hindi ka naman subhuman. As in, kumbaga, desperado na lang yung magsiseryoso sa'yo. Ganon. Kasi titingnan mo, yung lahat naman lalaki. Ibig sabihin, lalaki, ganon naman, diba? Same thing, diba? Iba lang nga kasi yun. Iba, the rules are different. Pero ganun pa rin yun, diba? Yung ethics mo, pumasok sa Pepe, sila, Pepe nila, pinusukan ng ethics. Diba? So, yun ang meaning na subhuman sa akin. Hindi ka pang seryosoan, basura yung asawa mo. Disgusting. Pero masarap. Kung okay lang makikantot, bro. Bro, okay lang ba makikantot ng asawa mo? One time lang, bro. Gago, may mga ganun. May kausap akong ganun. Hot wife ang tawag dun. Hot wife. Kahit anong pandemic, meron pa isa. Tanya, dala. Kaya baka kasi mas scam kami nun. Pinasa ko na nga. Pinasa sa akin, pinasa ko pa rin. Pinasa sa akin nung kasama kong biker. Tapos tatakot ako Nakakatakot Pinasa ko rin kay yung American Wingman ko si Brian. Natatakot din siya. Walang sumipot doon sa babae. Kaya malinamnam naman yun. Tayo na may asawa ka. Tapos may boyfriend pa siya. May pahintulot siya magpakantot sa iba. Yung ganun. Hindi, yun nga yun. Hot wife yun Pero, parang ayaw siya payagan ng asawa niya. Pero yung boyfriend niya, payag. Pero kailangan may kapartner. Yung ganun. Legal ba yun sa kanya? Hindi yata legal na may boyfriend siyang iba. Pero legal na magpakantot siya sa iba. Saan mo nakukuha ng mga basura? Tangina. Subhuman yun, pre. Basura ka. Para usan. Kolektor ng tamod. Sperm bank. Ano ba bang tagakamot ng titi, ganun. Ano pa ba ang pwede? Tagalinis ng titi ko. Ano pa ba ang pwede? Yun, subhuman sila in that sense. Pero hindi yung pang clinical trial. Tao pa rin. Pero yung sinasabi ko yung mga kriminal, yun talaga. Sinsalot ka naman sa lipunan. Yan na lang contribution mo sa lipunan. Pang human trial ka. Hindi naman sila mamamatay. Para umabot sa human trial, dumaan niya sa animal testing. Hindi mo lang masabi kung anong side effect nun. Yun na nga, baka may tutubo dito. Meron ditong bukol, may isang bukol, tsaka meron din tumor. Ganun yun. Bukol na tumor, bukol na tumor. Hindi ko mag-gets yung mga post ni Titi Boy. Sige, si Monk Boy. Puro tungkol sa kahayupan. Hindi ko gets, puro ganun Ano ba yung bahay na yun na yung may parang painting mo yun White House na may swimming pool.
Ako yun na, deadbat na yata. Hanggang made-deadbat na to. Hindi ko alam anong para sa naging bahay mo ba? Hindi ka pwede magkabahay doon, hindi siya legally allowed. Kailangan mo gumamit ng proxy. Pwedeng rental, pwedeng nire-rent mo yun. Pwede ka bumili ng condo, I think. Yun ang pwede. Balik ka ng balik dyan sa Bangkok kasi may fake boyfriend ka pa. Kung totoong boyfriend mo yan, tapos nandito ako, di pa na yan. Ang problema niyan, baka parang fubo yan eh. May nangyari sa inyo pero walang title. Yan ang bad trip ng dick count pa rin yun. Pero hindi ko makita yun. Hindi ko makita yung resibo nun. Hindi ko makita sa body language yun, yung resibo nun. Yung barrier nyo, parang yun nga, Great Wall of China. Talaga may force field, talaga may ano. So yun, hindi ko siya makita. Aspeto na yun. Kasi nakikita ko convenient na meron kang fake boyfriend para mabawasan yung mga makukulit tulad ko. Hindi naman ako na di-dissuade sa ganyan eh. Hindi, syempre na-dissuade. Logistical problem lang sa akin yun. Kaya may boyfriend ka wala. Logistical problem. Hindi, sa bagay. Oo nga, si Raisa, hindi ko man... Pero kung katrabaho ko si Raisa, tapos makakausap ko talaga ng ano, basta nakakausap ko, ayaw nga na, pipigilin niya pa rin sarili niya. Pero kahit na, bakit all the time ba? Siyempre minsan magbibiroon din. Kaya lang kasi kung ganyan ugali mo, walang biro-biro dyan. Baka hindi rin pala. Legit, basta. hindi rin. Mahirap pala, mahirap. Yun, I love you forever. 1,000 years. Yan ang mga peg na kailangan mo. Tsaka marami tayong gagawin. Yung pala yung nakalimutan kong part. Hindi mo masusurvive yung 1,000 years na ganun. Tsaka yung intense palagi. Na yan, nasabi ko na yun sa vlog kahapon. Pero hindi pwedeng masusurvive na ano. Kailangan maraming projects, maraming ginagawa. Kailangan may ano ka rin. Palagi kang may goals. Palagi kang may gusto gawin. Iniisip ko pag naubos na yung goals, doon na magiging politiko. Kung may chance. Wala na eh. Naayos mo na yung buhay mo. Wala ka nang gustong gawin na ibang projects. Ayun, Super Soldier Children naman. Yun naman, doon ka ngayon. No, naubos na yung project sa atin. Ano ba? Yung mga anak naman. Nabubuhay na lang para sa mga anak. Yan. Mga ganun. Pwede naman ganun. War. Battle. Pag na-conquer mo na lahat, wala ka na magawa. Edi, gera. Gera, espionage. Politics. Ano pa bang game? GTA lang naman tong mundo eh. Sige mo sa GTA, o kahit anong game pa yon, lahat na ng meron ka. Lahat na ng power up meron ka. Lahat ng pera, lahat ng weapons, lahat ng vehicles, lahat ng kung ano mang mapwede, basta lahat nasa iyo na. Eh di boring na yon. Ano pa gagawin mo? Wala ka nang magagawa. Malapit mo nang patayin yung game. Malapit mo na i-uninstall yun. Kaya kailangan may goal ka palagi. Yan, ngayon yun. Yung GTA 5 multiplayer. Matagal na lang natapos yung game na yun. Baka 10 years ago na lang natapos yung game na yan. Pero nilalaro pa rin nila, diba? Kasi may mga role playing. May mga mission silang ginagawa. Kunwari pulis ka, kunwari assassin ka, kunwari ganun. Kaya buhay pa rin yung community na yun.
Kunwari, ngayon naman, ano tayo, ikaw si Superman, diba, mga mods, yan. Yun, ganun yung tao na bubuhay sa goals. Yan ang magiging problema pag mga 1,000 years na. Kasi pag naubusan ka na ng will to live, wala ka na nga, bored ka na sa game. Ano pang gagawin mo? Ayaw mo na mabuhay. Yun na, magsisimula ka na mamatay na. Yun na nga yung namatay nga. Yung cousin ko yun. Siguro ayaw niya maging pabigat. Hindi decision niya na ayaw maging pabigat. Hindi yan, simulan siya mag-deteriorate. Kasabihan ko dati yun eh. Death is a choice. Galing yun sa attraction isn't a choice. Kasabihan ng mga powa yun. Yung attraction isn't a choice. Binago ko lang sinabi ko, death is a choice. Yan. Nakikita ko ng ebidensya na. Ako lang yun. Sa akin lang yun. Invento ko. Pero parang totoo nga eh. Hindi naman lahat no. May control ka lang. May influence ka. Kung matindi yung will to live mo, yung mga sitwasyon na will to live na yan, parang ano yun, parang milestone. Ano, gusto pa ba mabuhay? Mamamatay ka. Pag nabuhay ka, yung mga kapalit yan. Siguro permanent disability sa... Diba? May nakikita akong mga ganyang instances eh. Ako, practical pa rin. Pag nangyari wag sana mangyari sa akin yun. Pag nangyari sa akin yun, ang tanong doon, anong mawawala sa akin? Kompleto pa ba ako? Pag sabi, hindi, bulag ka na. Ay, gago ka pala eh. Gago ka pala. Ayoko na mabuhay. Gago ka pala eh. Kunin mo na ako. Ano ka? Mabubuhay nga ako. Wala akong pakialam kahit anong meron ka. Kung bulag ka pa rin. Ay, kaya lang meron nga palang development ngayon. Nandito na yung technology na yun. Mga clinical trials, human. Ano to kay Elon Musk? Implant. Camera, implant sa utak. O, di nakikita mo na. Ano ko ngayon? Hindi nga lang syempre para... Ayun, pag ganong sitwasyon, payag ako dun. Hindi mo na nga lang makikita yung tunay na buhay. Na, alam mo yun. Iba na. Pero pwede, acceptable. Parang night vision, dating. Medyo malabo na, syempre. Wala na yung kulay, wala nang... Pwede na rin. Tsaka magde-develop naman yan eh. Magde-develop yung technology. Ganon. Yan ang idea ko dyan sa 1,000 years. Basta may goals palagi. Hindi naman goals yung travel eh. Travel ba yung goals ba? Namasyal ka lang, tinignan mo lang. Hindi kasi ganun yung utak ko eh. Pwede pa yung biker. Alam mo, kung dyan sa Thailand. Iba kasi yung biker kasi may goal ka. Ma-achieve mo yun, pero reward mo yun. O kung ayaw mo, gusto mo lang yung reward, pwede naman, sumakay ka. Walang bragging right yun. Pag biker ka, talagang tinanabaho mo yun. Napakalayo. Hindi ka nga sure kung abutin mo yun. Baka mandaya ka pa nga, mag-bus ka, ganun. Kaya pag na-accomplish mo yun, ibang feeling yun. Ibang feeling yun. Kaya ganyan yung biker, ganyan pala yun. May gusto ko puntahan, pwede mo puntahan, sasakay ka lang. Walang kalatoy-latoy yun. Trabahuin mo, paghirapan mo. Ganon. So, mas masarap yung feeling yung ganon. Tagal ko na hindi nga nakapunta ng beach. Natin, dali ng beach eh. Parang every weekend eh. Mga long ride. Ngayon, wala eh. Wala, hindi na ako biker kasi wala na access sa mga ganyan. Pwede naman ako sumakay, kaya hindi ko magagawin yun. Yan, gano'n lang. Yan ang reality nung live hundreds of years, I love you forever. Yan yun. Maraming projects, maraming business, maraming kahit anong game, politics, war, power. Basta game sa mundo.
Um, pag wala kang vision, wala kang ano, wala. Kaya yung mga, siguro yung mga mahihirap, ay ako pala yun. Ikaus ako ngayon. Ang goal mo lang talaga, makatawid ka araw-araw eh. Hindi, alam mo ba feeling yan? Hindi, syempre hindi mo alam feeling nun. Mga walang kalatoy-lat, mga 50 tayo, 50k, 100k, kung ano-ano lang sa'yo yun eh. Ito mga to, mga pangkain nila. Mga, paano ko makakabuo ng pangkain ngayon? Pang bili ng ulam. Or magalungkat sila ngayon ng mga plastic bottle. Ewan ko magkano ang kinikita nun. Baka gis nga lang yun, benching ko. Pinakita kasi ako hapon dun eh. Ano, isang araw siguro. Nagda-dumpster diving, alam mo yun, para makakuha ng isang bote ng plastic. Eh, buta magkano lang yun. Tapos bibit-bitin mo pa yun. Ikakalakal yun. Barya-barya lang, sobrang barya lang yun. Makakabuo ka ba ng 5 piso sa ganun? Alam mo yun? Yan yung goal nila. So, on a daily, regular basis, naglalaro sila ng game. Ayaw nga lang nila yung game na yun. Kasi miserable ka dun. Pero game pa rin yun. Meron kang goal, may kailangan kang gawin, ma-accomplish mo. You live another day. In a way, mga sakit ganun. Ako, ayoko yung mga sakit na ganun. Yan ang ayoko rin. Isa pa yan. Ayoko yung mga cancer, ayoko yung mga ganun. Yan ang buhay games. Seduction game na mga puwa. How to be a black belt. Mga sa competition. Ganun game. Yan ang game. Hindi siya literal na ano lang. Basta meron ka lang. Ina-assess ko rin yan eh. Yung mga kababawan ng mga tao eh. Gold digger. Mga ganyan. Ano ang pakialaman sa mga self-made. Ano ang pakialaman eh. Basta marami kang pera. Si RK, rich kid, ang ina mo. Pinanganak ka lang, lahat nasa iyo na. Gago ko pala eh. Walang kahirap-hirap. hindi pantay yung comparison namin nun. Nagkarera tayo, nasa ano ka na. Halos matatapos. Parang yung 3, 2, 1, tama ba yun? 3, 2, 1, tapos may baril. Hindi, ilaw pala yun. Tapos may pak! Tapos tatakbuhan na lang ako. Ako, nagsimula ako sa starting line. Siya, nandun sa may 3/4 of the way. Ang klaseng karera yun. The more na nagpo-progress ako, the more din siya nagpo-progress. Tsaka pag marami kang pera, iba yung progress. Kasi time is fast. Money is faster than time. Kasi mo yung galaw ko, yung progress ko. Kasi mo yung progress nung parang yan nga, yung mga ampas lupa, ganun. Yun nga, yung mga magbabote, ganyan. Hama ko mas mabilis yung ano ko, kasi maraming kumikilos, yung wheel ko, maraming kumikilos para sa mag-execute nun. Compared sa magbabote, ganun. Sila na mismo yun. Ganun. Eh, sin mo, bilyonaryo ka pa. May mga resources ka, may mga contacts ka pa. Yeah, kamusta si Tita? Kamusta si, si Mom, may mga, hindi ko alam kung anong ginagaya ko, basta, yes po, Tito. Yes po, Tito. Yung mga, parang si, sa TGIF ba yun? Si Bobby Andrews, yan ang putang inang gusto kong sapakin na karakter yan eh. Parang, bata pa ako nun. Kasi yung mga ganong karakter na puta, puro pakit na konyo, yung ganon, rich kid lang. Yes po, tita, puro ganon, yung mga ganong style, hindi ko ma-explain sa'yo. Basta may manamimit kong ganyan, mga rich kid. Ngiti-ngiti lang, parang ganon lang yung buhay, ngiti-ngiti lang. Compared mo naman sa
Alam mo yun, kailangan pa nilang magbenta ng ilang sigarilyo, maghanap ng ilang kalakal. Ito, yes po chicha, yes po chicha. Ganun siya. Forma. Ano bang yung Chrome Hearts, Ferrari, ganun kaagad po ta. Dadalaw siya dun sa single mom. Siyempre, pag na-meet yung magulang, yes po chicha, yes. Tapos may ganun pa, swish pa. Yes chicha, ganun. Actually, yung parents ko, ano ngayon, yun, nasa Spain. Mga ganun. Yeah, tita. Yung mga ganun ba sumas? Ina mo kang gago, Kahit mag-manage ka pa ng ano na yan. Yung formula niya na importante, Nagawa mo na yung formula, ginagawa mo na lang yung formula. Tapos may ginaguide ka pa ngayon. Ano ba, siya na yung manager ngayon. Si Pure Gold, sinasabi ko dito. Imamanage niya, ganito yung discard niya. Tapos i-correct siya ngayon yung ano. Bago ibigay sa kanya yon, kailangan yung utak ng tatay niya nandun na. Sure na siya, kumbaga guided na yung train na. Pag may ginawang decision niya na medyo mali, alam niya na mangyari. Ko-correct ng tatay niya ngayon. Ay, ganun ba? Ko-correct siya ngayon. So, pag ganun na mag-isip, so parang AI din Gina-guide mo yung pag-iisip ng AI Pag ganun siya mag-isip, ayan, pwede na, kaya na. Yung utak ko, na-transfer ko na sa utak mo. Yung pamamaraan ko, alam mo na yung basics, fundamentals nun. So, pwede ko na ipasa to sa'yo, anak. Yung fiancé ni Bea. Ayan. Pag alam mo na yung fundamentals nun, pwede siya mag-isip sa sarili niya. Pero kukonsulta pa rin yun. Tsaka siguro nasa board of directors pa yung tatay nun. So, wala ka talagang bragging right nun. Kahit sino kaya gawin yun na may utak Yung may utak naman. Siyempre, yung mga bobo-bobo lang. Siyempre, hindi asaleya. Ganun. Siyempre, hindi pa rin kaya yun. Siyempre, may training ka pa rin. Tsaka may baseline IQ at baseline ng kagalingan naman. Yun. Pwede mo na i-manage yung ano. Basta hindi ako bilib dyan, kaya kong gawin yun. Pag ginawa ko yun, marami mga ako nakikitang alam naman ako, AI first ako At ako, kung CEO niyang Pure Gold na yan, puro ang daming online activity, ang daming online promotion na nangyayari. Marami mga QR codes. Yan, kamukha niyan. Sablay sila doon. May mga reports na gano'n. Kakaproblema daw sa QR code. Mga gano'n. Hindi tinatanggap yung Marigold yata yan. Ano ba yun? Bank na yun. Basta nabasa ko lang the other day. Basta wala akong respeto sa kanya. Na CEO ka niyan. Dahil hindi ikaw gumawa nun. May respeto ako sa founder nun. Sa tatay mo, kung sino man. Kumbaga wala kang bilang. Nag-uusap kami dito, tumabi ka nga dito, walang pakialam ikaw si CEO. Tatay mo lang gusto kong kausap. Parang ganun. Pag may nakausap, pag may nakausap akong ganun, mga rich kid lang na nag-take over lang ng family business, tita. Yeah, family business, tita. And just, alam, sa Bobby Andrews, hanapin mo na lang yung hanapin mo na naman ng ilang episode nun. Maintindihan mo yung sinasabi ko. Kung paano yung style niya sa TGIS o TGIF ba yun? TGIS yata yun. Yung pagka-rich kid na talagang puta na ganyan din ako, na brainwash din ako ng ganyang kaisipan Si Leonard sa payan. Sina-channel na yung ganyang energy. Tangina. Kinokontra naman ng tatay ko ngayon yan. Sinasabi naman nila self-made. Siyempre walang meaning sa akin self-made. Di ko meaning sa yung gano'n naman yung mga bata, sabi niya, mayaman si ano. Bakit? Ano bang hindi siya ang mayaman. Kokorektin ako ng nanay ko ngayon. Hindi siya ang mayaman yung magulang niya. Pareho din yun. Ganun. Kahit lahat naman ng bata ganun mag-isip Pareho lang yun. Siya mayaman, nagulang mayaman. Pareho lang yun. Diba? Walang diferensya. Yan si Bea. Yan, self-made yun.
Allegedly. Pero kung ipapasok ko talaga yung tunay na ano, yung metaphysical, spiritual, ano, actually wala naman. Same lang din yun. Yung tinatawag na self-made. Yung Bea, ikaw, versus rich kid lang, si CEO ng Pure Gold. Ang katotohanan nun, pare-pareho lang naman tayong destiny. Destiny lahat yun. Nabili mo yung points para ma-incarnate ka ng ganun. Yun yun. O, pero kunwari wala yung mga spiritual na yun. Respeto lang to, respeto. Wala talaga ako respeto sa mga yan. Mapera ka ako sa mapera, pero putang hindi ikaw gumawa niyan. Magsimula ka kaya sa zero. May mga nag-take na ng challenge siya ganyan eh. Yung mayaman siya na medyo bata-bata pa. Tinanay niya ngayon na ano, i-prove yung sinasabi niya. Start siya ng zero, parang homeless yata. Parang starting niya yata $50 yata. Ewan ko, something like that. Hindi niya napayaman sarili niya, nag-quit pa siya kasi tuloy-tuloy na sakit. Wala siya pambayad yata sa sakit. So, gago, di failed ka ngayon. May isa pa yan sa Pilipinas, si Chichester. Ewan ko, mayaman talaga yun eh. Baka hindi talaga eh. Yung 1 million project niya, puta, 1 million total ah, hindi 1 million naman. Puta, yun na, 2 years na yata, 3 years na. Yan ang tunay na buhay, gago. Oh, ang tagal, di ba? Nagsimula sa 50k yung starting capital. Tangin na, 50k, 10x lang yun eh. Six figure na ako niya next year.